Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po yung magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Once again, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong expose na ginagawa ni re-electionist Senator Francisco Tolentino tungkol po dyan sa panghahaking, yung pangwawalang hiya ng China sa West Philippine Sea, yung mga nahuhuling underwater drone nila, no? Naisisiwalat po. Ngayon po, naisama rin dyan yung mga PR firms na ginagamit ng China sa ating bansa na nakarehistro, lehitimong mga kumpanya na ginamit para magpakalat ng disinformation at malinformation sa ating bansa upang po makialam sa eleksyon at pakialaman ang ating affairs ng bansa. At ang higit na matindi dyan mga kababayan, isa sa mga expose ni Senator Tolentino ay ang kagustuhan ng China na maiupo ang kanilang mga Manchurian candidate na senator sa Senado para po i-revoke, inal and void yung isinulat na batas para sa ating maritime law. Kasi yung maritime law na yan, nakapaloob po dyan yung 2016 arbitral ruling na tayo po ay may karapatan, soberenya, dyan sa 200 nautical miles exclusive economic zone sa West Philippine Sea. At ganun din po, nandyan ang ating karapatan sa Benham Rice. Nandyan po yan sa norte, malapit po, nandyan po sa parte ng Ilocos region. I believe sa Cagayan Valley. Gusto pong nakawin ng China yan at sila po ay lumilibot sa karagatan ng ating bansa. Kaya nga po, 5 underwater drone na ang nahuli at may mga research vessel sila hindi lang sa ating West Philippine Sea. Nandyan sila sa norte, nandyan sila sa lugar ng Masbate sa Eastern Seaboard, baka nandyan din sila sa Sulusi, sa baba, sa southern part natin. All over po sila, piling nila pag-aari nila ang Pilipinas, no? At higit sa lahat, malakas po sa disinformation campaign ang China dahil binubuhusan nila ng bilyong dolyar ang disinformation campaign. Ang huling-huli po ay may nahuling Chinese spy dyan po na naglilibot malapit sa COMELEC office sa Intramuros. Nakita nyo yan? Gusto po talaga nilang impluwensyahan ang eleksyon natin. Baka magta-transmit ng boto at hindi mabantayan ng COMELEC. Kaya ikaw, George Garcia, bantayan mo yan. O baka naman, mamaya meron na kayong dyan, tulad ng ni Andy. Sino yon? Yung dating COMELEC chairman, si Andy, yung nandito sa Amerika, no? Baka naman ang mga cabinet ninyo, ilalim ng kama, o sa bahay ng kulasisi ninyo, nanduan ng mga limpak na salapi. O, nagtatanong lang po George Garcia, baka may mga kasama ka dyan ng mga COMELEC commissioner. O, wag naman po sana, okay? Ngayon, sa balita ng GMA News, may natuklasan na naman po ang butihing re-electionist Senator Tolentino. At ganun din po, isasama natin dito ang Lakas CMD, no? Ang Lakas CND Political Party ay humihingi po ng tulong sa NBI para maimbestigahan ang kawalang-hiyaan na naman, no? Sino kaya itong mga tao na ito na gumagawa ng fake news? Kasi may malaki pong ginawang fake news sa Lakas CMD. Okay, unahin natin yung sa dalawang Chinese. 2 Chinese among execs in PR firm top to hire trolls, SEC paper shows. O ayan, mga kababayan, 'di ba? 2 Chinese nationals ang nasa PR firm na yan na hinar para mag-create ng keyboard warriors, mag-create ng troll farms. 'Di ba, Bongo? Hoy, Bongo! Tapos nakarehistro pa sila sa SEC. Kasi sabi ni Tolentino, mga kababayan,
pwede ka palang magparehistro ng iyong negosyo through online na lang. Grabe ano, antindi. Paano kung hindi ma-validate, hindi authenticated, no? Walang punchero yung pinapasa nyo. Approve lang na ba ng approve ang SEC? Baka naman, ang tanong magkano ba? Ito po, sabi ni Tolentino sa balitang ito. 2 Chinese nationals were among the incorporators of Infinitas Marketing Solutions, a public relation firm that was allegedly contracted by the Chinese Embassy in Manila to hire trolls to advance pro-China narratives in the Philippines. Biruin mo tong Infinitas, nagpagamit ang mga walang hiya. Pero sabi dito, 2 Chinese nationals pala ang naandyan base sa SEC record. According to the SEC, documents obtained by the Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zone, Minli and Pinli. Putagis na mga pangalan to. Menle and Pinle. Lele, declared Chinese nationality in their articles of incorporation. Other incorporations of the firm were Filipino nationals named Ruby Benig Gestiada, Christine Bengantimos Lee, and Micah Isabel Basco. Baka mamaya mga sila rin tong magkakamag-anak, ginawa lang Tagalog ang mga pangalan nito. Biruin mo tong si Christine Bergatinos Lee, baka asawa niya dyan, isa dyan In the document, the 2 Chinese nationals shared the same address with Christine. Tama, magkakamag-anak. Nagka-share daw sila ng address nung Christine Lee sa Taguig, while the 2 other Pilipinos declared their address in Parañaque and Imos Cavite. The marketing firm have declared in their articles of incorporation a capital of 3 million pesos in 2019, with Christine Bergantinos Lee having the biggest share upon the firm's registration amounting to 900,000. Saan kinuha ni Christine yung pera? Ang last name niya ay Lee. Baka dami lang itong si Christine. She was followed by Minli, who paid 700,000 for her shares, and Pinli with 420,000. According to the same document, Infinitas primary purpose is to engage in the business of integrated marketing, communications such as public relations, event management, and other related services without, however, engaging in advertising and mass media. Ay nako, front lang pala yun. Front lang nila itong marketing, communication, such as public relations, event management. Wala silang serbisyong engaging in advertising and mass media. Ayun. Infinitas Marketing Solution Incorporated was mentioned by Senator Tolentino during a recent Senate investigation into submersive drones of and alleged China's spying activities in the Philippines for its alleged contract with the Chinese Embassy in Manila for hire keyboard warriors in 2023. Nako po, mga keyboard warriors, binayaran pala di umano ng Chinese Embassy itong Infinitas ng 930,000 pesos. Hindi po ito normal public relations. Hindi po ito normal PR campaign. Ang ginagawa po is to openly provide information and convey the policies of the Chinese government. The money that the Chinese embassy paid was for something hidden and sinister. It was to finance a troll farm. Yon, naman pala. Troll farm po yan. A covert disinformation and influence operations against the Philippine government and the Filipino people. Correct. Dapat talagang maimbestigahan ito, ipatawag sa Senado, ipatawag ang mga Chinese embassy officials na sangkot dito, ipatawag ang SEC dito. Yan po at mga iba pa na pwedeng ipatawag at mag-shed light dito. Kasi sabi ng China, wala kaming pakialam, wala kaming interes sa Pilipinas. Nek-nek ninyo, ang lakas nyo mga sinungaling. Ngayon ang tanong, dyan sa expose ni Senator Tolentino, pro-Philippine siya. Pro-West Philippine siya. Nagsulat pa siya ng Maritime Law at Admiralty Zone. Isasama nyo ba siya sa balota? Alam naman natin yung pinanggalingan niya. Kayo po, ha? Sa akin, understudy siya. Alam ko, baka mamaya, pakawala ilang yan ni Digong, no? Another piece
piece of sa chessboard ni Digong, no? Baka mamaya mabudol tayo. Okay, nabudol na tayo ng matagal ni Robin, nabudol tayo ni Digong at ni Sara, ngayon baka mabudol tayo. Kaya magsuri po, magsuri. Okay, pasok naman tayo dito sa Lakas CMD. Kasi po sila po ay ginawa ng fake news na karumal-dumal. Meron pong nilabas na dokumento itong mga fake news maker na ito na mga panggulo lang po, mga gustong sumira sa Lakas CMD, lalong-lalo na sa presidente nito, no, na si, I think presidente ito si Manix Dalipi. Kasi siya po ang involved dito, siya daw po ang nakapirma doon sa tinatawag nilang Oplan Horus document. Oplan Horus daw. Sabi dito sa Politico, Lakas CMD as MBI to probe source of fabricated Oplan Horus document. Ay, mahusay yan si, maghanap ng magsaliksik si MBI Director Jaime Santiago. Ang dami nang nahuli yan ng mga fake news vlogger ng DD shit. Ayan po, the ruling Lakas CMD has requested the MBI to investigate and identify the source of alleged fabricated Oplan Horus document being falsely attributed to one of its officials. Correct? Ito po, sabi dito ni Executive Director Ana Capella Velasco ng Lakas CMD na ina-address kay MBI Director Santiago, expressed deep concern over the malicious and falsified nature of the document containing the forged signature of House Majority Leader Representative Manuel Jose Dalipe. Siya pala ang Executive Vice President ng Lakas CMD. Quote, it has caused significant reputational damage not only to the office of the Majority Leader but also to the House of Representatives and to the Lakas Christian Muslim Democrats, sabi ni Velasco. Velasco stressed that Dalipe has categorically denied any knowledge or involvement with the said document. She said Lakas CMD expressed belief that the incident constitute identity fraud, cyber libel, and possible violation under the Cybercrime Prevention Act of 2012. Correct? So, nanghihingi po sila ng tulong, no? Kailangan makipag-coordinate ang Meta. Ito na naman tayo sa Meta, itong Facebook na ito. Antibay nito. Nagpunta pa kayo sa Tricom pero wala nang pala kayong ginagawa sa mga fake news ng mga pages ng mga DD shit, no? They urge the MBI to coordinate with Meta and online platforms for forensics and user traceability. Velasco added that they are ready to submit all available evidence to support the investigation, including the published document, screenshots of social media posts, digital copies, and sworn statement. We urge the MBI to treat this matter with utmost urgency. It involves not only the identity and integrity of high-ranking public officials, but also the credibility of our democratic institution ahead of the 2025 midterm election. Kasi ito daw pong Oplan na to, Oplan Horus, yung paano yung sa election o whatever. No? Hindi ko naman po talaga iniskan yan, nakita ko lang po, sabi ko peke ito. At may mga ibang vloggers na rin po na pro-admin na nag-debunk dyan. Talaga pong peke, I am categorically saying peke kasi nakita ko naman po yung dokumento at base sa explanation ng mga kapwa natin mga vloggers and influencers na pro-admin, tungkol daw sa plano mga pagpapakampanya o whatever. Pero peke po ang tibay nitong mga animal na to na mga fake news spreader maker Pero pag nahuli naman sila, iiyak-iyak sila, mag-a-apologize sila. Pero sa tingin ko po, alam nila ginagawa nila Kasi gusto nila sumikat. Gusto nilang tulungan yung kanilang mga idol, kung sino man yung idol nilang demonyo, lalo na ang mga Duterte. Kasi bagsak ng mga Duterte, mga kababayan. Huwag nyo pong iboto yung mga senador niyan kasi ang tanging layunin lang ng mga hindi para sa bayan. Yung sinasabi nilang mga ngako silang, ito ang gagawin namin, hindi po totoo yun. Ang uunahin nila ay ang interest ng Duterte. Huwag nyo na rin iboto yung Willie Rebellion na yan, puro Duterte din yan. Yung mga independent na hindi sinaba sa mga padapa senator ng mga Duterte, huwag nyo pong iboto yan.
Yung mga congressman na mga Maka-Duterte, huwag nyong iboto. Yung mga mayor, lalo na si Isko Dubong Kaso, na ako, nasabi ko sa inyo. Oh, kayo po, ano pong inyong masasabi? No? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.